Posibleng pabalik ng COA ang kabuang 612.5 million pesos na confidential fund si VP Sara noong 2022 hanggang 2023. Naungkat yan sa pagtatanong ng center judges sa testigong COA auditor sa impeachment trial. Live mula sa Senado nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, bakit kailangang posible mag-issue pang COA ng Notice of Disallowance sa natitirang confi funds ng BISE? Yes, Jiggy, lumabas nga dito sa pagtatanong nito ni Senator Judge Sherwin Gatchalian na posible ngang maipabalik ma-disallow itong kabuang 612.5 million pesos na confidential funds ni VP Sara both for DepEd and sa Office of the Vice President. Base kasi doon sa pagtatanong nito ni Senator Gatchalian doon sa COA State Auditor na si Sailin Del Campo, lumabas nga na kung babalikan natin, nag-issue na ng disallowance itong COA para doon sa first 3 quarters ng 2023, yung kabuang 375 million pesos na yan, dinisalaw ng COA dahil na rin doon sa pag-amin mismo nitong Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta doon sa naging pagdinig ng House Committee dito doon sa Kamara na ibinigay, inilipat yung pondo, yung confidential funds, 125 million pesos ng 2022 mula kay Gina Acosta papunta doon sa security official, yung hepe mismo ng security group ni VP Sara na si Colonel Lachica o si Colonel Raymond Dante Lachica. Base na rin daw yan sa mismong utos ni VP Sara sa kanya. So malinaw daw na may pag-amin na yung SDO i-transfer itong mga pera dito nga sa security official or kay Colonel Lachica. Jiggy, malinaw yan sa joint circular ayon po kay Del Campo na paglabag, may violation na ginawa dito dahil malinaw sa joint circular tanging ang mga SDO lamang yung may mandato, may otoridad na humawak at mag-disburse ng mga confidential funds at ipinagbabawal po na i-transfer itong perang to, yung pondong ito, sa ibang tao. So ibig sabihin yung ginawang paglipat ng pondo dito nga ni Acosta papunta kay Lachica ay bali, may paglabag sa batas or sa joint circular. At actually, nung tinanong ni Gatchalian itong si Del Campo kung ganito yung naging siste dito nga doon sa pag-issue ng Notice of Disallowance sa unang 3 quarters ng 2023, hindi ba dapat ganun din yung ginawa nga para dito sa confidential funds, kumbaga, ng DepEd. Dahil malinaw din yung naging testimonya ng SDO ng DepEd na si Edward Fajardo na ibinigay niya itong confidential funds ng DepEd dito nga sa Colonel Dennis Nolasco. Pakinggan natin itong bahaging yan ng paglilitis. Pero pag titignan natin yung circumstances, pareho Opo, binigay tama yung po. pera kay Lachica, binigay yung pera kay Nolasco. Kung ganun susundan natin na rational, pwedeng ma-disallow rin yung 4th quarter OVP. Pwedeng ma-disallow buong 612.5 million na confidential funds sa OVP at sa DepEd. Tama? Yes po, tama po. At yan ay dapat ibalik Opo, ng dahil... mga accountable officers. Opo, tama po. At Marian, kaugnay ng mga pangalan na lumabas na nakatanggap umano nitong confidential funds, ano ang lumabas sa trial kanina? Yes, Jiggy, kasi kanina napag-usapan nga muli yan dito sa cross-examination nitong defense team ni Vice President Sara Duterte doon sa nakasala nga na COA State Auditor testigo na si Sailin Del Campo. Kanina tinanong ni Attorney Ferrer, itong si Del Campo, kung yung mga pangalan bang nakasulat doon sa mga acknowledgement receipts medyo nakakatawa, maituturing na ba itong fictitious o gawa-gawa lamang? Bagay na pinalagan nga nito ni Attorney Lorna Capuna na private prosecutor dahil itong mga pangalan na ito na kung babalikan natin yung mga nakasaad nga doon sa ARs gaya nila Ralph Josh Bacon, Pia Piato Slim, Clarice Hontiveros, Jose Jocno Jr., Matthew Quezzo, Beverly Claire Pampanot, iba pa, ginamit daw hindi naman pininisinta kumbaga ng prosekusyon itong mga ARs na to, hindi dahil doon sa mga pangalan at wala naman daw silang sinabing fictitious nga sa panahon na ito o sa stage na to itong mga ARs na ito, pero dahil sa kung paano nga ito ginamit. Pakinggan natin itong bahagi niyan ng impeachment trial. If the name appears to be funny, does that automatically mean that the name is fictitious? Question is misleading. The names are incidental, that the names are funny or
fruit salady or names of congressmen or senators, Your Honor, is immaterial. They were flashed because of the manner by which the funds were used. Attorney Gaburan, give her share of fun with the names. May I be allowed, Your Honor, to sit down while she's having fun Yes, here? yes, Attorney Gaburan, you may do so. Jiggy, actually, tinanong din nga yung testigo ito, yung auditor, kung ano daw masasabi niya rito, kung totoo ba o hindi yung mga pangalang ito. Tinanong din ni Senator Judge Bam Aquino, si Del Campo, kung hindi ba nag-raise ng red flag itong mga kakaibang pangalan na ito dahil para nga raw sa kanila, actually tinanong nga ni Bam Aquino, nagsabi siya na nagkonsulta sila, yung ilang mga lawyers niya doon kay dating Commissioner, Auditor Heidi Mendoza, na kapag daw may mga ganito kasing klase ng mga kakaibang pangalan, usually sa ARs, ay nagsasagawa ng fraud audit. So tinanong niya ito, dito nga kay Del Campo, kung nag-trigger ba itong mga kakaibang pangalan nito ng fraud audit, bagay nga na kasulukuyan pa lang daw nilang pinag-aaralan. Pakinggan natin itong pahayag nito. Sabi niya, kapag may mga kakaibang pangalan, the COA can trigger an investigation because of fraud. Yung possibility po, pinag-aaralan pa kasi kung magpo-fraud audit po, this is the first time. And yung documents po, yung transactions involving the OBP and DepEd po, contains voluminous documents. Jiggy, kabilang pa nga doon sa mga lumabas kanina doon sa redirect examination ni Attorney Lorna Capunan na hindi naman mandato ng OVP at ng DepEd yung mga confidential operations. Dahil lumabas nga doon sa cross-examination ni Attorney Ferrer na pawang mga surveillance at intelligence operations yung ginawa nga o yung pinaggamitan kumbaga ng pondo. At samantala nga yung susunod ay patatawag sa susunod na linggo, bukod nga doon kina Marivic Ferrer o Parehakat at yung mga dalawang SDOs na sina Acosta at si Fajarda, ipatatawag din yung Assistant Chief of Staff ni VP Sara na si Lemuel Ortoño. Yan muna ang latest. Balik sa inyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Senado. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.